Nasa sala sina Hendrix at Sandra at may pinag-uusapang importante ang dalawa. Gusto rin daw na kamustahin ni Sandra si Amanda, kaya doon na lang nag-meeting ang mga ito. Nasa bukana si Amanda ng kusina at nakatingin lang kay Sandra at sa asawa. Pero naiinis si Amanda kay Sandra. Ngayon lang niya napansin na masyado palang touchy ang babae kay Hendrix. Nariyan natatawa ito pahampas-hampas at nagtatagal na sa braso ni Hendrix ang kamay kahit tapos lang tumawa. Noong nagdala siya ng merienda, si Sandra pang nagpunas ng bibig ni Hendrix kahit pwedeng sabihin na lang sa lalaki na may dumi ito sa bibig. It must be my pregnancy. Mahinang sabi na lang niya sa sarili. Pumasok siya sa kusina para initin ang menudo. Marami pa yun kaya pwede na yun na lang din ang ulamin nila sa hapunan. Hindi nag-abot ang mama niya at si Hendrix. Kakaalis lang ng mama niya nang dumating si Hendrix kasama si Sandra. Amanda, kamusta naman ang pagiging may bahay? Nakangiting tanong ni Sandra na hindi niya alam na kasama na pala niya sa kusina. Okay lang. Pilit ang ngiting sagot niya. Ang swerte mo? Sabi nito maya-maya. Napatitig lang siya rito. Hindi araw-araw may sasalo sa'yo na gaya ni Hendrix. Hindi nagustuhan ni Amanda ang tono ng babae, kaya napataas ang isang kilay. What are you trying to say? Pinakalma ang boses na tanong niya. Nothing, sagot ni Sandra. Sinasabi ko lang na swerte ka. Anong nangyayari sa'yo? Natatawang sabi nito na parang nagulat sa ginawa niya. Siguro siya lang talaga nag-iisip ng hindi maganda. Wala. Pasensya na ha. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Bawi niya. Saka tumalikod para isali ng ulam sa mangkok. Kasabay na naghapunan na mag-asawa si Sandra ng gabing yon. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa negosyo ay nakikinig lang si Amanda. Makakasama ka ba sa akin bukas? E-check natin yung nakitang pwesto ni Tita Zenny sa Las Piñas. Sabi ni Sandra kay Hendrix. Tumingin muna si Hendrix kay Amanda. Tinanguan niya ang asawa para sabihing okay lang na sumama ito. Susubukan ko. Sa halip ay sagot nito. Sige, tawagan mo na lang ako. Baliwalang sabi ni Sandra. Hindi nagtagal pagkatapos ng hapunan nagpaalam si Sandra. Tinapik siya nito sa balikat. Ingat na rin si Buntis. Pabirong sabi nito sa sarili. Tumango siya at ngumiti. Pero kung sa kanya ay tapik lang, kay Hendrix ay bumeso si Sandra. Kaya pinigilan niyang magtaas ng isang kilay. Mauna na ako. Paalam na ng babae. Ingat, Sandra, sabi ni Hendrix. May bagong business kayong bubuksan? Tanong ni Amanda nang sila na lang dalawa. Alam niya na may plano ang asawa na makipagsyoso na naman kay Sandra. Pero ang alam niya plano pa lang yun at wala pang kasiguraduhan. No, kaya lang baka gusto lang hingin ng opinyon ko. Sagot nito. Akala ko syosyo kayo. Hindi muna siguro ngayon. Kumusta ang araw mo? Naikwento ko na 'di ba? Dumating si mama at tinulungan niya akong mag-ayos ng kwarto ni baby. Teka, bakit parang mainit ang ulo mo? Anong nangyari? Wala, kunot noong sagot niya. Huminga ng malalim ang asawa sa ngumiti. Gusto kong makita ang kwarto ni baby. Tara, samahan mo ko. Hinawakan na nitong kamay niya at magkaagapay silang pumanhik. Can we talk? Seryosong tanong ni Amanda kay Hendrix. Naupo siya sa kama at inistorbong pagbabasa ng asawa. Oo naman. Tungkol saan ba? Huminga muna siya ng malalim bago magsimula. Alam kong mahal mo ko bilang kaibigan. Yun ang dahilan na naisip ko kaya ginagawa mong lahat ng to para sa akin. Pero Drix, may iba pa bang dahilan? Seryoso niyang tanong. Biglang umupo ng tuwid si Hendrix at ipinatong ang librong binabasa sa bedside table. Maya-maya ay nagsalita na ito. Kasi mahal kita. Hindi lang bilang kaibigan. Mahal kita ng higit pa ron. And I will do anything for you. Patawarin mo rin ako. Sabi pa nito na nagpakunot sa kanyang noo. Patawarin? Bakit? Dahil aaminin ko na sinadya ko to. Ginamit kong pagkakataon para hindi ka na makipagbalikan kay Miguel. Alam ko na magdedemand sila ng kasal kapag sinabi natin na ako ang ama ng bata. Sinunggaban ko ang pagkakataong yon para hindi ka na mawala sa buhay ko.
Nagbabaka sakali rin kasi ako na baka sa sitwasyong ganito. Makita mo naman ako hindi bilang best friend mo, kundi bilang lalaki na nagmamahal sa'yo. Napabugan ng hangin si Amanda. Hindi niya yun inasahan. Sinadya mo to? You trapped me into the situation para sa sarili mo? Buong akala ko pa naman ay concerned ka lang sa akin kaya mo to ginagawa. So may hidden agenda pa lang lahat? And here I thought that you're the most wonderful man in the world. Disappointed na sabi niya. Nag-take advantage ka sa vulnerability ko. Are you really my friend? Naiinis siyang tumayo at nagmarcha palabas ng kwarto. Sumunod agad si Hendrix pero pinagsarahan lang niya ito ng pinto ng kwarto. Amanda, makinig ka naman sa akin. Pakiusap nito. Hayaan mo muna akong mag-isa. Malamig na sabi niya. Natuwa na sana si Amanda nang sabihin ni Hendrix na mahal siya nito. Naisip kasi niya na may future sila, na kahit paano may pagmamahal sa pagitan nila. Pero nang marinig na sinadya ng lalaki na kumbinsihin siya sa plano nito para mauwi sila sa kasal, ay nag-init talaga ang kanyang ulo. She felt betrayed by someone she had trusted the most. At masakit yon. I know what I did was selfish, but it was also for you. Sa halip ay sabi nito. Paano mo nasabi na alam mo kung anong mabuti para sa akin? Alam mo, sa lahat ng taong mananamantala sa kagagahan ko, ikaw pa? Oo, alam kong madaling bilugin ang ulo ko dahil ilang beses nang ginawa ni Miguel. Pero Hendrix, sa'yo may tiwala ako eh. Yun pala iniisip mo rin na madali akong paikutin, kaya nagawa mo to. It's not what you think. Maya-maya narinig niya na napabuntong hininga ito. Pasensya na, mahal lang talaga kita. Biglang tumulo ang luha ni Amanda. Sa boses ni Hendrix narinig niya na nasaktan din ito. Ang isipin na nasasaktan ng asawa ay nakakapagpalungkot din sa kanya. Naupo siya sa gilid ng kama at tahimik na umiyak. Kinapa niyang damdamin. Magulong magulo yon. Siguro ay kakausapin na lang niya si Hendrix kapag maayos na siya. Sa ngayon mas makabubuting magkaroon muna sila ng distansya. Iniisip mo na bang iwan ako pagkatapos ng inamin ko sa'yo kagabi? I'm really sorry about what I've done. I know that's selfish, but when it comes to you, hindi ko napigilan. Please hear me. Mag-usap muna tayo. Yun ang text na bumungad kay Amanda paggising niya kinaumagahan. Huminga siya ng malalim saka dumiretso sa CR. Nakapag-isip na siya ng nagdaang gabi at kakausapin na si Hendrix tungkol doon. Pagkatapos maghilamos, agad siyang bumaba para hanapin ang asawa. Sa kusina niya ito natagpuan, nagkakape. Naupo siya sa tabi nito. Na-receive mo yung text ko? Tanong nito maya-maya. Oo naman. Aalis ka na ba? Sino ba nagsabi na aalis ako? Naiinis niyang tanong. Despite what happened last night, hindi pumasok sa isip ko na umalis. Oo, tama ka. May pagka-selfish ang ginawa mo. At nainis talaga ako na nagawa mo yun sa akin. Pero kung tutuusin, ginawa mo rin yun para isalba ko sa kahihiyan. Ako ang mas nag-benefit, kaya wala akong karapatang magalit sa'yo. Okay lang sa'yo na mahal kita? Bakit? Kaya mo ba yang pigilan? Tanong ko sa ngumiti. Hindi ako baliw para sabihin na wag akong mahalin dahil alam kong mahirap yon. Ang hihingin ko lang sa'yo ay pang-unawa. Ang sabi ni Mama, natututunan ng pagmamahal. Pero hindi rin yun ora-orada. Kakapalan ko ng mukha ko. Please be patient with me. While I am trying to reciprocate your feelings towards me. You don't have to try so hard. Ayokong pilitin mong sarili mo na mahalin ako. Dahil alam mong mahal kita. I want it to come naturally. Don't force yourself to love me, Amanda. Maghihintay ako. Huwag kang mag-alala. Ang importante lang sa akin nandito ka. At nananatili ka kahit alam mo nang mahal kita. Naiyak si Amanda dahil sa sinabi ni Hendrix. To the rescue naman agad ang yakap ng asawa. Nagpakulong siya sa bisig nito hanggang sa kumalma. Why are you crying? Tanong nito. Kasi pakiramdam ko, hindi ako deserving para sa pagmamahal mo. Matapat na sagot niya. Sino naman na nagsabi na hindi ka deserving?
Inilayo siya ng bahagya ng asawa at hinaplos ang kanyang pisngi. I'm really glad you stayed. Hindi ako para iwan ka pagkatapos ng lahat. Gaga ako kasi naniwala ako kay Miguel. Pero mas gaga ako kung iiwan kita ngayon dahil sinabi mo sa akin ang nararamdaman mo. Ngumiti si Hendrix at hinalikan siya sa noo. I love you. Seryosong sabi nito. I wish I could tell you I love. You don't have to. Masaya na akong malaya ko tong nasasabi sa'yo. Napangiti si Amanda nang makita ang mag-anak na nakatira sa 1E. May kanya-kanyang bata na kalungang mag-asawa. Sa tingin niya kambal ang mga bata. The couple's eyes were glistening with love. Nai-imagine na ni Amanda silang dalawa ni Hendrix pagkapanganak niya. Malamang tatayo rin sila sa labas ng bahay para paarawan ng anak tuwing umaga. Nginitian siya ng babae nang mapatingin sa kanya. Kinawayan naman niya ito. Hindi na siya nahiyang lumapit dahil mukhang friendly ang mag-asawa. Hi, I am Amanda. Bago pa lang ako rito. Kayo? Ilang buwan na ba tayo rito, mahal? Tanong ng babae sa asawa nito. 4? Hindi ko na matandaan. Ang tanda ko lang kung gaano kita kamahal. Nakangiting sagot ng lalaki. Nakakatuwa ang sweetness ng mag-asawa. Hindi kailangang magyakapan o maghalikan para lang ipakita ang pagmamahal. With the way they look at each other, love was evident. Siya ang kinikilig sa dalawang ito. Anyway, I'm Sarnia, and this is my husband, Michael. Ang cute naman ng babies nyo. Bigla tuloy akong na-excite na mga anak. Buntis ka ba? Gulat na tanong ni Sarnia. Oo, hindi halata no, pero lumalaki naman siya. Ako nga lang ang nakakapansin. Nakangusong sabi niya habang nakatingin sa sariling tiyan. Nag-angat siya ng tingin nang marinig ang tawa ni Sarnia. Patatlong buwan na ang kanyang tiyan at hindi pa rin yun malaki para mapansin ng iba. Mahirap bang manganak? Nakangiwing tanong niya. Masakit? Sagot nito pero nakangiti. Tinakot lang talaga siya. Pero kapag nakita mo ng anak mo, lahat ng sakit, lahat ng kirot, worth it. Nakangiti siyang tumango. Excited na talaga siya na makita ang baby niya. Agad na nagpaalam si Amanda para umuwi. Masayang bumalik si Amanda sa bahay nila. Nakaka-inspire ang mag-asawang Sarnia at Michael. Gusto niyang maging ganoon din sila kasaya ni Hendrix paglabas ng baby nila. Ngayon, hindi na talaga siya naniniwala sa mga sabi-sabi tungkol sa compound na yon. Yung naroon nga sa 1A, gabi-gabi yatang naglalambingan. Parang in love ang mga ito. Ganoon din sina Sarnia at Michael. Kalokohan lang talagang mga chismis na ganon. Good morning. San ka galing at parang masaya ka? Tanong ni Hendrix nang makita siya. Na-excite na akong makitang baby natin. Malapad ang naging pagngiti ng asawa. Ako rin, pero bakit bigla yatang excitement mo? Nakita ko kasi yung mag-asawa doon sa 1E. Ang cute nila. Pinapaarawan ng kambal nila sa labas. Hinawakan ng asawang kanyang kamay at igineya siya palabas. Saka sinilip ang pamilyang sinasabi niya. Sayang at papasok na ng bahay ang mga ito. Next time yayain natin sila mag-dinner para makita mo sila. Suhestyon niya. Sure. Dumiretso sila ni Hendrix sa kusina. Ito raw ang magluluto at manunood lang siya. Kaya yun nga ang ginawa niya. Maya-maya biglang nag-vibrate ang cellphone nito na nakapatong sa kitchen bar. May nag-text sa'yo. Pagbibigay alam niya. Pakibasa na lang. Galing kay Camille? Sabi niya. Pero maya-maya napakunot ng maalala na Camille ang pangalan ng huling babaeng nakadate nito. Pupunta ka ba mamaya? Basa niya sa message. Sige, hayaan mo na yan. Tatawagan ko na lang siya mamaya. Hindi sumagot si Amanda pero mababaliw na siya sa curiosity. Nagkikita ba ng madalas sina Hendrix at Camille? At anong okasyon para magkita na naman ng mga ito mamaya? Kumakain na sila ng agahan ay iyon pa rin na nasa isip niya. Nahihiya naman siya magtanong at baka kung anong isipin ni Hendrix. Birthday niya. Sabi ng asawa maya-maya. Ha? Birthday ni Camille kaya siya nagtatanong kung pupunta ako mamaya. Paliwanag nito. Di ko naman tinatanong ah. Defensive na sabi niya. Obvious naman na gusto mong itanong. Asawa mo ako, huwag kang mahiyang magtanong kung saan ako pupunta. Saan ako pumupunta?
Nakangiting sabi nito. Ayokong isipin mo na pinaghihigpitan kita. Papayag ka bang pumunta ako sa birthday party ni Camille? Sa halip ay tanong nito. Oo, labas sa ilong na sagot niya. Bakit naman hindi? Okay, tatawagan ko na si Camille. Paalam nito, saka tumalikod at tinampot ang cellphone. Hinirapan niya si Hendrix, saka pumanhik na sa kwarto. Hindi pa nagtatagal ay nakasunod ng asawa. Hindi ako pupunta sa party. Pagbibigay alam nito. Oh, bakit? Nakasimangot ka eh. Saka hindi naman ako mag-e-enjoy doon. Napipilitan ka lang yata. Ayoko talagang umattend dahil may ibang lugar akong pupuntahan. Kasama ka. Saan? Maligo ka na para makaalis na tayo. Sabi nito. Tumangu si Amanda at sinunod ng asawa. Bigla siyang na-excite dahil gusto talaga niyang mamasyal. Hindi na nga siya magtataka kung lalaking gala ang anak. Sa isang subdivision sila nagtungo ni Hendrix. May kaibigan ka rito? Tanong niya nang huminto sila sa tapat ng isang malaking bakanting lote. May bahay sa tabi niyon. Mukhang bagong gawa lang at baka kilala ni Hendrix ang may-ari. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Yun bang bahay ng kaibigan mo? Tanong niya, inginusong pinakamalapit na bahay sa kanila. Wala akong kaibigan dito. Oh, bakit tayo nandito? Sa iyong bahay na yan? Nanlaki ang mga matang tanong niya. Hindi. Umiiling pang sagot nito. Itong bakanteng lote, sa atin yan. Naibuka ni Amanda ang bibig. Ang laki ng bakanteng loteng yun. Seryoso? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Tumangu si Hendrix. Ilang square meters yan? 300. Diyos ko, ang lawak! Bulalas niya. 3 ulit ang laki niyon sa bahay na kinalakhan niya. Tapos tayong 2 lang ang titira? Magiging 3 na tayo. Tapos dadagdagan pa natin para medyo sumikip naman. Biro nito. Loko-loko. Bulalas niya at hinampas ito sa braso. Sumeryoso si Hendrix at umakbay na sa kanya. I will let you decide about the details of our house. Kung ano ang gusto mo, yun ang masusunod. We will have a meeting with the architect next week. Promise? Masayang tanong niya. Tumangu ito at hinalikan siya sa noo. Ikaw ang reyna ng bahay kaya ikaw ang bahala sa mga detalye. Isa lang naman ang request ko, as much as possible, puti ang dominanteng kulay sa loob at labas ng bahay. Alam ko po, sabi niya at pinisilang ilong ng asawa. Makakalimutan ba naman niyang paboritong kulay ni Hendrix? Dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe sa aking YouTube channel for more updates. Maraming salamat po.